There's no power like the power of Jesus. Let Peter rise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let Peter rise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. Nothing that a God can do. There's nothing mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. And nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. There's nothing that a God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, 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 oh. I know it, I know it, I know it. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith rise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith rise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. There's nothing that God can't do. There's nothing that God can't do. As we continue to praise God, as a faith, as a human, as a child of God, and sa situation natin ngayon, susunod po natin ang pagpupuri sa Diyos. Nasusubok ang ating faith sa Kanya in all the situation that we have. Come and join me, sing this song. If you're struggling with your faith, let's sing. You call me up upon the waters, the great unknown, where feet may fail. There I find you into mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Jesus, hallelujah. Gaze upon the deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Feet may fail, peace surrounds me. You never fail, you won't.
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of your Savior. Spirit, lead me when my trust without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet would ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will make me stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. I am yours, O Lord. Oh God, in the situation that I am or we have at the moment, you are our only refuge, O Lord. Ikaw lang bibigay sa amin ng lakas. Whenever we're fear with something or anything, ikaw lang, Panginoon, ang aming lakas. Pag nangihina na kami, Panginoon, ikaw lamang po ang nagbibigay sa amin ng strength to overcome everything, every trials, every situation that we have. Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ikaw lamang. Oh Lord God. Oh Jesus. Ease our heart also. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will make me stronger in the presence of my Savior. Let's sing, oh God. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will make me stronger in the presence of my Savior. And I will walk upon your name and keep my eyes above the waves. When heavens rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. Oh God, oh Jesus, you are only the strength. Oh Jesus, oh God. For the last time, let's sing with our heart, with our soul. Let's sing. I will call upon your name. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Only you, O God, only you. For we are your children, O Lord. Hindi mo po kami pinabayaan. Ikaw po, Panginoon, Almighty God. You have given us all the grace, all the guidance, and all the love. Kami po'y dumadalangin at dumadakila sa iyo, Panginoon. All the praises in your name, Panginoon. And all your children will say, Amen. All right. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa BBU online worship natin today. Amen. So, alam ko na bless po tayo the way we approach God nung kanina to worship Him and to bless His holy name. Amen. So, I need one thumbs up kung
malinaw po yung aking audio. And thank you very much sa thumbs up. Kahit isa lang po, and thank you very much. Amen? Kasi alam niyo naman na medyo mayroong konting technical na problema at minsan talagang hindi natin alam kung ano yung mga bagay-bagay na nagiging way para hindi makarelate doon sa sound so natin. But anyway, since then, napakabuti po ng Panginoon, let us always be thankful. Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Amen po. So, can I have one message, one chat na my audio is clear? Dito po kasi clear. All right. So everyone, Sister Myla, okay, very active, Sister, very clear. Amen. So ako po si Coach Ray, and I'm so thankful that I am the sharer today. Ako po yung tagapaghatid ng salita ho ng Panginoon, and nandito na po tayo sa third Sunday, you know. Actually, itong series po natin sa buwan po ng September, it's all about forever grateful, ano? Sabi nga po natin, forever grateful. The last time na nag-share po ako nung first Sunday is the problem of forgetting, ano? Babacktrack ko lang ng konti kasi maganda po yung mga tinuran po ng Panginoon ng mga nakaraang linggo, ano? Then doon sa problem of forgetting, 'di ba? Nakita natin kung paano yung character ng mga Israelites, including the people of God, na they always forgot the Lord. Amen po. They always did not acknowledge the Lord every time na nakakalimot sila. And on second Sunday, Sister Annie, she shared about forming attitude of gratitude, forming attitude. Is that right, ba? Forming gratitude of being attitude. Ganun yata siya nun. Sinight ko na yung 10 ketongin po doon. I'm so blessed nung last Sunday kasi kita ho natin yung 10 may ketongin at ang isa doon ay bumalik. And I pray na lahat po tayo ay maging katulad ng isa na yon. Anyway, this morning, amen, this is our topic that I would like to share with you, mga kapatid. So just bear with us and listen carefully to the word of the Lord. So how to be thankful in all things. Alam niyo po, reason ko bakit ito yung message ng Panginoon na pinipara ko ng itong buwan na ito, mga kapatid, is it's not about na magkaroon tayo ng knowledge or whatever, kundi it's all about sa ating attitude and character. Amen po. Ang itinuturo ng Diyos sa mensaheng ito sa atin lahat ay yung ating pag-uugali, yung ating the way kung paano natin harapin yung ating buhay. Amen po, especially sa panahon natin ngayon. Amen po, hindi po alintana sa inyo na lahat po tayo ay apektado sa mga nagaganap at nangyayari. Amen po, sa ating kapaligiran. And one of the reasons kung bakit ito yung message ng Panginoon is to teach you na kung kahit anong sitwasyon na mangyayari o magaganap sa iyong buhay, huwag nating tawag doon, huwag nating isarado yung ating labi, sarado yung ating puso, at tayo ay magpasalamat sapagkat lahat po tayo ay nais ng Diyos na magpasalamat sa kanyang kabutihan. Amen po. So before we proceed sa message dito, can we close our eyes and let's pray? Amen. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Pati ako medyo nagbabakil at medyo kinakabahan, no? Anyway, by the grace of God, we can, I can stand, amen, to share with you the word that can. Okay, let's pray. Father, we thank you this morning and thank you for everyone. Thank you for all the blessing. Thank you for the good health. Thank you for the favor. Thank you for the testing, trials. Thank you, Lord, sa mga bad things and bad reports na experience po namin, ups and downs, everything na naganap sa buhay po namin. We just want to highlight that you are great, you are awesome, and we give you praise and we give you the glory and honor. Today, we just bow before you and make us worthy, cleanse us with your most and precious blood. Lord, help us to open our minds, open our hearts, and give us wisdom, give us a clear vision so that we can relate and we can accept, Father God, your revelation today. And Holy Spirit, help us and anoint us today. This we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. All right, so let's open our Bibles. 1 Thessalonians
chapter 5, verse 18, ang wika po dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen po. So ito yung ating talata sa Biblia na kung saan, mga kapatid, hindi po ito gasgas, hindi po ito nagagasgas, kundi it serves as a reminder to all of us. Tayong mga napaka-ungrateful with the Lord. Itong verse na ito, mga kapatid, ay nagsisilbing paalala ng Diyos sa ating lahat sapagkat nais po ng Panginoon na tayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay. Yes, I said kanina, how to be thankful in all things. Alam nyo, it is often easier for us to thank God when we are blessed. Tama? Madali pong magpasalamat sa Diyos kapag tayo ay blessed, kapag tayo ay merong good health, kung tayo nakakarinig ng maganda, kung tayo ay malusog, kung tayo ay pinagpapala. Yan po, madali na magpasalamat sa ating Panginoon. But it's more difficult to thank the Lord kapag may mga difficulties, may mga life challenges. Amen po, sa ating mga buhay. Bakit kaya? Bakit kaya mahirap magpasalamat kapag meron tayong dinadamdam sa panlabas, sa panloob, sa material na bagay, sa ating kapaligiran, sa ating palibot, and most of all sa ating personal life. So my question is, are you thankful no matter what? That's the question this morning. Are you thankful no matter what? Amen po. Ikaw ba ay handang magpasalamat kahit anong nangyayari, anong lagay, anong sitwasyon ng iyong buhay ngayon? Perhaps, di ba, recently you have lost your job. Perhaps, nawalan ka ng mahal sa buhay, katulad ko po at mga ibang mga kapatiran po namin dito sa Brunei. Itong taong 2020, talagang taon na kung saan ang aming mga mahal sa buhay ay umuwi na sa Panginoon. Amen po. So talagang until now, to tell you honestly, nando po kami at ako personally sa adjustment. Every time nakikita ko kasi yung video ng nanay ko, talagang nami-miss ko siya. Di ba? So in other words is, may dala siyang impact negatively in my emotion. I don't know sa ibang mga kapatiran. So, but the good news is, kahit may mga circumstansya, may mga tremendous difficulties na na-experience natin o ako, di ba, we have so much to be thankful. Amen po. We have so much to be thankful. Ulitin ko lang po, ikaw po ba ay recently emotionally unstable, emotionally na-target ang emotion mo, ang ego mo, ang pride mo, di ba? At it looks like parang you're not healthy in your spiritual standing with God. Amen po. But even so, we all have much to be thankful. Alam niyo kung bakit? Ito yung sekreto. Ito, sekreto. When we do God's will, we will find it easier to be joyful and thankful. Kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, madali sa atin ang magpasalamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Balikan natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. It says, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Just take note, for this is God's will for you in Christ Jesus. In other words, di ba, we will find it easier, mga kapatid, to be joyful and to be thankful when we do God's will. I-share ko lang sa inyo, mga kapatid, yung experience ko itong mga nakaraang araw. Di ba, forever grateful, how to be thankful, yung message natin. Alam nyo, itong mga nakaraang araw talagang matindi yung dryness, kahit nakapag-pray ka na, kahit nakapag-fast ka, nakapag-meditate ka ng Word of God, yung dryness, sa kalooban ko, yung you feel dry and bored feelings. Parang, ano ba? Sabi ko, Lord, ano ba nangyayari sa akin? Sabi ko ng ganun. So what's the problem? What's the problem, Lord, sa akin? Parang ganun, bakit? Nagawa ko naman lahat. And the Lord, talking to me na,
Di ba message mo is how to be grateful, how to be thankful in all things. Why you don't praise me kahit na ganyan ang nararamdaman mo sa iyong kalooban? Amen po. So ang ginawa ko, nag-create ako ng way para makapag-worship at makapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po. So yun pala yung kalooban ng Panginoon. Ulit-ulitin ko na when we do God's will, it is easier for us to be thankful and to be grateful. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Anyway, did you know that the story of a man who had every right to be bitter? Meron siyang istorya na meron isang lalaki na meron siyang karapatang magalit sa mundo, magalit sa kanyang sarili, magalit sa kanyang nangyayari sa kanya, pero hindi siya nagalit kahit siya ikinulong, kahit siya pinahirapan, kahit siya nawalay sa kanyang mahal sa buhay, kahit brutally inakusahan siya, di ba, brutally hindi magandang trato sa kanya. Amen po. So, if ever a person had the right to complain, siya yung taong ito. Pero hindi ganun ang kanyang ginawa. Mga kapatid, but instead of complain, mga kapatid, his lips rang with words and praise and thanksgiving. Amen po. And that man was Apostle Paul. Ang taong yan ay si Apostle Paul. Yung nagsulat ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Amen po. A man who had learned the meaning of true thanksgiving even in the midst of adversity. Let's follow and let's always admire, amen, yung kung paano maging katulad ni Apostle Paul. Na kahit nandun tayo sa kalagitnaan ng adversity or testing in this life, we learn how to be joyful and we learn how to be thankful. Ayun si Paul, when he had been in prison in Rome, no, i-flex ko lang. Nung si Pablo nandun siya sa Rome, nakapag-compose pa siya ng awit ng pasasalamat. Amen po. Would you imagine mga kapatid, di ba? Nandun siya sa preso, nakakulong siya, pero wala siyang inatupag or ginawa, nakapag-focus siya kung paano mag-create ng awit, makapag-compose ng awit. Diba? Napakagandang halimbawa yan. And I would like to encourage you mga kapatid dito sa DBU and mga kapatid na naka-online or naka-connect with me today. And I pray and I will encourage you na kahit may problema sa pananalapi, na kahit may problema sa pamilya, kahit may problema sa kalusugan, kahit may problema sa spiritual na buhay, kahit may problema sa nagaganap sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon ngayon, dapat po makapag-compose ka or i-compose mo yung puso mo and learn how to create na kung saan i-acknowledge mo si God in the midst of that negative feelings and situations. And Apostle Paul said, yung ginawa nga niyo, tinan mo sa Ephesians chapter 5 verse 19 to 20, then you will sing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, making music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Sinulat po niya nung nandun siya sa kulungan ng Roma. Amen po? Ganda ng pamumuhay ng pananampalataya, ng spiritual na puso ni Apostle Paul. Would you imagine, ipinapayo pa niya sa atin until today na always giving thanks to God, to the Father, for everything. Sabi nga natin, for everything. Lahat ng bagay. Amen po. You always giving thanks to God, the Father, for everything. Amen po. In the name of our Lord Jesus Christ. Dahil po sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, we can be thankful. We can always say, Lord, thank you. Amen po, mga kapatid. Alam niyo, kay Apostle Paul, Thanksgiving for Apostle Paul was not once a year celebration. Ang pagpapasalamat kay Apostol Pablo ay hindi isang beses sa isang taon, but a daily reality that changed his life and maybe, mga kapatid, and made him joyful person in every situation. That's a good news. Hindi lamang po isang beses sa isang taon na magpasalamat si Apostol Pablo, kundi araw-araw. Ganun din po sa atin. Paggising mo sa umaga, dapat magpasalamat ka na sa Diyos.
Pero hindi pwede na isang beses ka lang magpasalamat sa Diyos sa buong maghapon. Kahit saan ka pumunta, sige na, i-utter mo na, buksan mo na ang iyong labi, kahit nagdadrive ka, kung ano man ang ginagawa mo, di ba, naglalaba ka man, di ba, you have to open your mouth, you have to open your heart and say, Lord, thank you. Amen po ba? Amen. So, ang pagbibigay, meron kong Tagalog dito na slide, sabi doon, ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos para sa lahat ng kanyang pagpapala ay dapat isa sa mga natatanging marka ng mananampalataya kay Hesus Kristo. Amen po. So meron pong Tagalog slide po tayo dyan. Ulitin ko po, ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos para sa lahat ng kanyang pagpapala ay dapat isa sa natatanging marka, distinct mark. Dapat ito yung marka ng isang mananampalataya kay Hesus Kristo. Amen po ba? Kasi binless ka niya, and very unusual yata kapag ikaw ay Kristiyano pero hindi ka marunong magpasalamat sa ating Panginoon. So we must not allow a spirit of ingratitude. Diba? Yung napaka-ingrato mo sa Panginoon, because ingratitude, mga kapatid, lalong patitigasin ang iyong puso. It will harden your heart and it will kill your relationship with God and to the other people. Kapag matigas ang puso mo, napaka-ungrateful mo, mga kapatid, diba? Patitigasin yung puso mo, palalamigin niya ang relasyon mo sa Diyos, palalamigin niya ang relasyon mo sa kapwa mo tao. Today, mga kapatid, ingratitude and thanklessness ay common na lang. Sa panahon natin ngayon, common na lang ito. Common na lang sa mga bata. Diba? Ngayon, mga bata, with your respect sa may mga anak, you have to teach your children how to be thankful in little things, or kahit na wala silang nahawakan, you have to teach them na they should always be thankful kay God. Amen? So, as I said sa inyo, common na lang minsan ito, na yung mga bata ngayon na hindi mag-thank you. Lalo na kapag ang binigay mo sa kanila ay hindi nila type o gusto. Diba? Amen po. Maalala ko nga si Kyra, kapag ako ay nagtitimpla ng kanyang Milo, tapos yung Milo, diba, hindi matamis. Kasi medyo iniiwasan ko siya na makainom ng matamis kasi puro matamis si Kyra. Kung nakarang araw kasi medyo nagiging nonoy ako ni Kyra, Pag pinagtitimpla ko siya at matabang, alam niyo sasabihin sa akin, Papa Kot, it's not sweet. Alam niyo yung ganung mukha ni Kyra. Sabi ko ng ganun. Sabi ko sa kanya, anyway, you have to be thankful kay God. Kahit hindi man niya matamis, you have to be thankful. You know why? Because si God will provide you Milo. Amen po. At anyway, sabi ko naman sa kanya, babalik ulit ako, titimplahan ko ulit. Pero sinasadya ako na hindi ulit gawing matamis. Sabi niya, Papa Kot, medyo na-tone down kasi nakuha niya yung payo ko. Sabi niya, Papa Kot, can you please add sugar? Di ba? Meron ng konting nang nilagyan ko na ng sugar ulit, bumalik ako doon sa kusina, nilagyan ko ng sugar. Sabi niya ulit na Kyra, Papa Kot, thank you very much. Amen po? So, thank you very much. So, tingnan mo, may mga ganung mga senaryo ngayon, nakikita ko nga minsan sa mga bata. Pag hindi nila gusto yung bili mo, pag hindi nila gusto yung regalo mo, diba, it's too hard for them to acknowledge and to be thankful with that gift. Amen po. Kasi ang pagpapasalamat minsan nila ay sararangan ng nakikita nilang kagandahan sa palabas. Ganyan ba tayo? Nagpapasalamat lamang po ba tayo sa Diyos dahil matamis ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Nagpapasalamat lamang po ba tayo sa Diyos dahil magaganda ang nakikita natin ginagawa ng Diyos sa atin? Magaganda ang nakikita mong mukha ng mga kasamahan mo sa trabaho. Magaganda ang mukha at pananalita ng mga kasamahan mo sa church. Amen po. Pero kapag hindi mo na nakikita ang kagandahan sa mga kasamahan mo sa church, di ba, merong sore, merong kabigatan, merong hindi ka panadagan para sa iyo. Amen po. Parang it's too hard for you na, Lord, thank you. Parang ganun. Amen po. So, above all,
mga kapatid, we fail to thank God for His blessing. Above all, to tell you honestly, we fail to thank God for His blessing. Lalo na ngayon, ulit-ulitin ko ito, tayong mga anak ng Panginoon, para tayong si Kyra, para tayong mga bata na anak ng Panginoon. Amen po. At tayo ay busy, preoccupied sa ating mga ginagalawan ngayon. Lalo na ngayon, nasa teknolohiya na era na tayo. Amen po. Minsan hindi na natin nabibigyan ng pansin. Oh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon minsan. But in a way, I just say thank you. Pero don't have that much feeling na, Lord, thank you for the blessing that you have done in my life. Amen po. Would you imagine that? Yung bata, binigyan mo, pengi nga po ng apple, sabi ng bata sa'yo, tapos binigyan mo ng apple, sabi ng bata, pakibalatan nga. Di ba? Dapat, thank you for the apple. Amen. So, ulitin ko ulit, itong isang slide is, ingratitude is a sin. Ingratitude is a sin. Amen po. So, Romans chapter 1, verse 21. Sandali lang po, medyo ipaayos ko lang po yung aking monitor. Kuya Chris, can you please remove my monitor? You put in the left corner. Thank you very much, Kuya Chris. Hindi ko nababasa. Ayun. Hello, Ate Alice and Kuya Chris. Can you please, pakilagay po ninyo yung monitor ko, yung picture ko dito sa left side ko. Alright. Hello, Ate Alice. Ayun. Medyo, okay lang po yan. Okay. Gusto ko, mabasa ko lang yung memory verse. Sabi sa Romans chapter 1 verse 21, for although, tingnan nyo, ingratitude is a sin. Gusto ko po itong i-highlight. Ingratitude is a sin. Diba? Forgetting God's goodness is a sin. Ano po yan? Aminado po tayo dyan. Biblically po yan, mga kapatid. Wala pong pinagkaiba yan sa lying. Wala po yung pinagkaiba sa stealing. Pagnanakaw, wala pong pinagkaiba yan sa immorality, adultery, or any sin, or any other sin condemned by the Bible. Just want you to know na ungrateful heart is a heart that is cold toward God. That's why ingratitude is a sin. Romans 1:21, for although they knew God, kahit kilala nila ang Panginoon, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Tingnan nyo, no? Although minsan kilala natin ang ating Panginoon. Amen. With your respect. Diba? They neither glorified God or give thanks to God. But sometimes yung ating thoughts life are very beautiful and foolish, even our hearts nadidiliman. Kaya it's too hard. Sometimes it's very, very hard for us, or it's more difficult for us na magpasalamat, and we became ingratitude. Kapag tayo po ay ingrato, alam mo, siguro sasabihin ng Panginoon, i-erase ko itong blessing na papupuntahin ko kay Pastor Ray. I-erase ko itong blessing na ito na bibigay ko kay Chris. Bakit? Hindi man lamang marunong magpasalamat ang taong ito. Would you imagine kapag pag hindi mo in-acknowledge ang God sa buhay mo, di ba minsan kapag may masamang sinalita ang isang foreigner, di ba, sa bansaan natin, o kaya di ba sa Davao, kinriticize mo lang, mayroong isang artista na kinriticize ang ating mahal na Pangulo. Di ba, mayroong sinilita na hindi maganda, na supposed to be, dapat talaga irespeto natin ating Pangulo, maganda o pangit man ang kanyang ginawa. Pero yung respect talaga dapat, huwag nating iwala. You can criticize, you can say something with our beloved President, pero huwag mo naman siyang masyadong igalang yung kanyang posisyon for the sake of our President. The same thing with God. Amen po ba? Di ba, you can, ano bang buhay ito, Lord? Pwede mo sabihin, Panginoon na yun, that you will never question His sovereignty. Hindi mo pwedeng questionin yung ginagawa niya sa buhay mo. Panginoon, nagpe-pray ako sa Kanya, pero parang iba ang nakikita ko, yung binibigay mo sa akin. Sino mo, ganun, di ba?
So, we became in gratitude. At kapag tayo po naging in gratitude from Davao City, magkakaroon po ng ordinansa ang city government, di ba, ng Davao at idedeklara ka na persona ng grata. Same thing kay Lord. Na every time we became in gratitude, amen, in the eyes of God, idedeklara niya tayo na napaka-futile ng taong ito, ng anak ko na ito. Amen po. So the Bible tells us that we are commanded to be thankful. In fact, thankfulness is the natural outflowing of a heart that is attuned to God. Amen po. Ulitin ko, we are commanded, mga kapatid, we are commanded to be thankful. And in fact, thankfulness is the natural outflowing of a heart that is attuned to God. Kung tunay na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, hindi ka nahihirapang magpasalamat sa Kanya. Kahit hindi maganda ang nagaganap at nangyayari sa iyo. Natural lang na sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat sabi po sa Colossians, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Amen po. So thankfulness is a natural outflowing of a heart. A spirit of thanksgiving, mga kapatid, is always the mark of a joyous Christian. Marka yan ng isang Kristiyanong masayahin. Ang isang taong o isang Kristiyano na laging nagpapasalamat. Just take note, a spirit of thanksgiving is always the mark of a joyous Christian. You can find in our slide. Amen. Thank you, Lord. So, anong dapat natin gawin? Number one, thank God for the material blessing that He gave you. You have to thank God for the material blessing that He gave you. Alam niyo, minsan tayo mga mananampalataya, nung dumating tayo dito, ang dala mo lang bag. Mga gamit mo, laptop, damit, lahat, toothbrush, lahat. Yun lang damit, yun lang yung gamit mo na pumunta ka dito sa Brunei. Kaya ako, 7 taon ako dito sa Brunei. Nagre-record ako, bumabalik-balik yung picture ko 7 years ago, na bumunta ako dito, nadala-dala ko lang yung Facebook, di ba, nagre-rewind sila ng kung ano-ano ang 2013. Amen po. Which you imagine kapag umuwi ako sa Pilipinas, hindi na lang ganun ang dala ko nung pumunta ko dito. And yet, nung panahon yun na ang dala ko nung pumunta ko dito sa Brunei noon, konti lang. Diba? Namumutawi ang aking labi ng pagpapasalamat. Lord, thank God for the material blessing that I received from you, Lord. And now, nung lumaki, yung Tower of Babel mo, Tower of Babel ng life mo, nung lumaki, dati naglalakad ka lang, pero ngayon may sasakyan ka na, dati nakikihiram ka lang ng cellphone, ngayon meron ka ng cellphone, nakikihiram ka ng laptop, nakikiconnect ka lang ng wifi. Sa madalit salita, pinalawak ng Diyos ang teritoryo mo, dahil laan yan ng Diyos para sa'yo. Pero ang nakakalungkot, hindi naman lumalawak ang teritoryo ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Bagkus, lumiliit ang ating pagpapalaga sa Niya. Why? Because we're so preoccupied with the things in this world. We praise. Sometimes we neglect the giver, and we are very much joyful and happy when we receive this gift. Natutuwa tayo dun sa bunga, pero hindi tayo natutuwa sa nagbigay ng bunga. That's why, church, people of God, you have to be thankful for the material blessing that God gave you. Amen. Sabi nyo sa First Chronicles, wealth and honor come from you.
Amen po. Lord, my job, my health, my family, my favor, yung upgrading ng sweldo ko, my car, everything comes from you. And you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Would you imagine you pray with David? Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Tingnan nyo, lahat. Kaya tayo required na magpasalamat sa Diyos sa material na bagay. Amen po ba? Narinig ko nga minsan yung upgraded ng buhay ni Harold. Dati si Harold, nasa isang posisyon lang siya. Pero ngayon, nataas ang level. Tingnan mo, lahat ng mga yan, blessing ng Diyos. Thank God for all the material blessing. Amen po. Dati hinsundo pa natin si Harold. Pero ngayon, may sasakyan na si Harold. Grabe! At nakita ko naman yung paglago, pag-level up ni Harold. Madalas ko nga sinasabi sa kanya, Harold, mag-level up ka sa Panginoon. Magpabautismo ka na sa Panginoon. Pero hindi kita pinipilit magpabaptize. It's your choice. Amen. To surrender everything from the Lord, and it's your choice to follow the Lord wholeheartedly. And perhaps this coming Sunday, if God's will, di ba, let's pray for Harold na talagang nandun yung kanyang willingness na magpabaptize and willingness na mag-level up. Amen po ba? And sometimes, binubulong ko sa kanya. Minsan nga sa ML, nagle-level up ka, sa Diyos pa kaya. Diba? Amen po. Mag-level up tayo ng pasasalamat sa Diyos. I-level up natin, the more na i-level up natin ang pasasalamat natin sa Diyos, you can never tell. Natutuwa ang sanctuary ni Lord. Amen po ba? Umuusok ng presensya ang lugar mo. Amen. Can you please amen for that? My question for you today is, are you constantly preoccupied with what you do, with what you do not have? Or have you learned to thank God for what you do have? Diba? So number 2, thank God for the people in your life. That's the number 2. Maiksi lang po ito. Magpasalamat ka sa mga tao na ibinigay ng Diyos sa iyo. Alright? Litin ko, thank God for the people in your life. Ate Alice, can you please, palagay nga po yan. Pasalamat tayo. Ngayon, there were the times na kayong magkakapatid, kayong mga magpamilya are not in good terms. Kayong mga magkakasama sa church, magkakasama sa trabaho, magkakasama sa bahay, even si husband at saka si wifey, sometimes, hindi in good terms. But right now, you have to thank God for the people in your life. Minsan si tito, si tita, masyado silang sarcastic. But sometimes you have to be thankful. May purpose si God. Huwag tayong lumayo sa purpose ng Panginoon. Amen po ba? Di ba sabi sa Romans 8:28, di ba? Ano ba yun? Nakalimutan ko sa yung Romans 8:28. For I know, no? Romans 8:28. So, ang sabi doon, lahat ng mga mabubuti ipagpasalamat natin sa Panginoon. Alright? So, thank God for the people in your life. Magpasalamat ka kahit hindi maganda yung ginagawa niya sa'yo. Hindi ka magpapasalamat dahil sa hindi maganda yung niya. Kundi magpasalamat ka, Lord. Siguro may purpose eh. May purpose. May purpose kung bakit. Alam nyo, na-realize siguro ni Joseph nung nandun siya sa kulungan, nung inuhulog siya ng kanyang kapatid sa balon, medyo intense pa yung kanyang emotion, pero noong siguro siya ay nakusahan ng hindi maganda, at nung nakulong siya, doon niya siguro nagkaroon ng realization, nabuo yung kanyang puzzle sa dream niya na
I should be thankful sa mga brothers ko. Kasi kung hindi dahil sa brothers ko, I'm not the Prime Minister of Egypt today. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Joseph, you intended to kill me, but God allowed it. But God intended it for good to accomplish what is now being done, to saving many lives. Amen po. Probably, di ba, very sarcastic yung mga nangyayari sa kapaligiran mo, but allow the Lord na gamitin niya itong sirkunstansya, probably, para kanyang palakasin ka sa emosyon, palakasin ka sa paningin mo, na ikaw, anak, masyado kang tumitingin sa panlabas ng mata mo. Kasi kapag tumitingin ka sa mata mo, lalong nangihirapan ka. Tumingin ka sa pananampalataya mo. Probably, ganun ang lesson ni Lord sa atin. And I would like to challenge you na you have to thank God for the people in your life. Kahit hindi maganda yung ginagawa nila sa'yo. Thank God for the people na friends mo sa church. Kahit hindi ka nila ini-invite magkape, kumain, kahit hindi ka masipag na overlook ka nila, you have to thank God. You have to be thankful. Kasi in some way, maaaring hindi ka in-invite ngayon, baka isang araw, baka sobrang naman. Kaya ganun ang buhay. Sabi nga ng ating butihing Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4, ang unang sinabi niya, I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. If I were in the place of Apostle Paul, paano ko magpapasalamat sa Corinthians? Mahihirap yan eh. Amen po ba? And at the same time, paano ko magpapasalamat sa 2 Corinthians, mga shit, mga gossip yun, di ba? Meron ganun, di ba? Mga gossip, mga bad company, in-emphasize doon sa 1 and 2 Corinthians. How can we be thankful to the church, to the Macedonian church, to the Macedonian people, if ganun yung nararamdaman ni Paul. But Paul, kahit na mahirap ang church of Corinth, kahit may mga opposition, kahit may mga nagtutuligsa sa kanya, kahit may mga sarcastic sa kanya, and Paul said, I always thank my God for you because His grace given you in Christ Jesus. Magpasalamat ka because His grace is always sufficient for you. Thank God for your tito. Thank God for your tita. Thank God for your ate. Thank God for your kuya. Thank God for your mommy. Thank God for your pastor. Thank God for your elders, co-workers. Thank God. Why? Because God's grace given you in Christ Jesus. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? Thank God for those who touch your life. As I said, madali kasi mag-complain, madaling magtampo, madaling sumama ang loob natin kapag hindi binigay ang gusto natin. Amen po ba? But thank God for those who touch your life. Number 3, thank God in the midst of trials and persecution. Probably today, wala kang persecution pero merong unsatisfied in your inner being. You're not happy in the inner ng life mo. Amen po. And the Bible tells us right now, you have to thank God in the midst of trial and persecution. Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen po. Nagrereklamo ka kung ano isusuot mong sapatos, pero alam niyo sa araw na ito, merong putol ng paa na hindi makapag-sapatos. Diba? Nagrereklamo ko ng isusuot mo, pero merong araw na ito, diba? Walang damit, walang makain. So, even you are in the midst of difficulties and persecution, you have to thank God. Si Job, nagpasalamat siya sa Panginoon. Kahit na naging ungrateful or ingratitude yung kanyang beloved wife. And the beloved Job's wife said to Job, sabi niya, are you still holding on to your integrity, Job? My dear Job, are you still holding on to your integrity? You still go to the people of the Lord and preach the word of God, encouragement? No. Stop it, Job. Stop it, my dear. You have to curse God and die because ito ang ginagawa ni God sa'yo sa kabila ng meron ng ginagawa para sa Panginoon. Pero naman ginagawa niya. And Job said to his beloved sister, what? You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? We have to be thankful in the midst of testing and trial. And perhaps
mga kapatid, si Mrs. Job na open ho doon. And at the end of chapter ng Job, chapter 42, the Lord restored the fortunes and all the property of Job, including his family. So thank God in the midst of trials and persecution. And number 4, thank God, especially for salvation in Jesus Christ. This is what we really need. Lord, kalimutan mo na sasakyan mo, kalimutan mo na yung bahay mo, kalimutan mo na lahat ng naipundar mo. Huwag mong kalilimutan ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Thank God, especially for His salvation in Christ Jesus. Without Christ, unsaved ka. Unsaved tayo. Without Christ, impyerno ka, impyerno ako. Amen po. Tingnan nyo, but I have not used any of these rights, and I'm not writing this in the hope that you will do something for me, for I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. Thank God, especially, mga kapatid, sa blessing ni Lord. Ang sabi ko sa another term ng Bible ko, thanks be to God for His indescribable gift. Medyo nagkamali po yata ako dyan. I think 2 Corinthians 9:15. Alright? So, last one is, thank God for His continued presence and power in your life. Magpasalamat ka sa Diyos hanggang ngayon. Ang kanyang pag-iingat, ang kanyang presensya, ang ginagawa niya sa iyo. Tingnan mo. Amen po ba? Thank God, especially for His salvation. Ay, kanina. Dito na Ate Alice, itong sarado na. Thank God for His continued presence and power in your life. Promise ni Lord, di ba? Nung share ko po yung Matthew chapter 28 verse 20, nilapitan po ako ni Hannah. Sabi ni Hannah, surely, nag-prompt siguro yung word na surely I am with you always. Sabi niya, maalala ko, meron akong conversation, siguro hindi maalala ito ni Hannah. Sabi sa terrace pa noon eh. Siguro nag-prompt ito sa then Sister Hannah approached me, sabi, talagang surely God will always with us. God will never leave us nor forsake us. And now you have to thank God for His continued provision, continued na presence, continued na kanyang supply of all your needs. Hanggang ngayon, just think about this. Hanggang ngayon, tinan mo, hindi kinukulang ang Diyos sa'yo. Bakit marunong kang magpasalamat? Amen po ba? Di ba? Ang gawin mo na lang, continue din yung iyong pagpapasalamat. Amen po? Continuous din ang iyong pagbibigay ng kapurihan para sa ating Panginoon. Kung hindi ka hinihiwalay ng Panginoon, huwag ka ding hihiwalay sa Diyos na magpasalamat. Amen po ba? Kasi sabi niya, ang wika Diyos na, I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Now, alam niyo, sa Ephesians chapter 5 verse 20, ito tayo magtatapos. Diba? Ephesians chapter 5 verse 20, sabi ng Bible, always giving thanks to God the Father for everything. Nung pinag-aaralan ko itong message na ito, yung simula pa sa Book of Psalms, wala nang binabanggit ang Biblia kundi always giving thanks. Naghahanap ako ng talata na magpasalamat ka sa Diyos kapag ikaw ay pinagpala. Hindi. Sabi niya, walang there's no condition, kundi sabi niya, always give thanks to God the Father for everything. I do believe that today may nangyayaring hindi maganda sa iyo. And I don't know what's happening to you today. I don't know what's happening, amen, beyond your borders, beyond your situations today. But I would like, amen, to say this to you, na always giving thanks to God, the Father, for everything. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? How to be thankful in all things. How to be thankful in all things. Mamaya, mga kapatid, mamaya-maya lang, ipeperk ka ng diablo. I-irritate ka niya. How to be thankful in all things. Amen po ba? Alam nyo, in many countries,
a special day is set aside each year for Thanksgiving. Sa bawat bansa, meron silang pagpapasalamat isang beses sa isang taon. Sa bansa yun. But for the Christian, every day can be a day of thanksgiving. As we always giving thanks to the Father, to the God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ngayon, alam na natin kung bakit mahalaga na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Amen po? At yan po yung nais ng ating Panginoon. Amen? So meron akong short video mamaya. Please just stay with me. And I would like to pray for you right now. As Ate Alice prepare for that video. Can we just close our eyes and let's pray. Thank you mga kapatid for listening for us today. Amen. God bless you. God will touch you. God will honor your faith, honor the desires of your heart this morning. Amen. Let's pray. Father, we just want, Lord God, to say wholeheartedly, thank you very much for what you have done for us on the cross. Panginoon, itong nangyayari sa amin, itong pagpapala sa amin, bonus mo lang yan. Supposed to be, hindi po kami worthy to receive, to experience, to have all of these kinds of blessings. It's not with you. Kaya Lord, bilang anak mo, tulungan mo nga po kami na alisin mo ang makasariling puso, ingratitude spirit sa puso namin. Palitan mo po ito ng puso na laging magpapasalamat. Always giving thanks. Amen. Always giving praises, Panginoon, sa iyo. And we just bow before you. Once again, Lord, forgive us and make us worthy. Give us, Lord God, a teachable heart so that today and also on the coming days, we're not just learning how to be thankful, but instead, Panginoon, it will be my lifestyle na every time, every second, every minute, every hour, every day, I will open my mouth and say, thank you, thank you, thank you. Bakit, Lord? Napakabuti mo sa buhay po namin. And in the name of Jesus, I pray that God will restore your heart, will restore your physical body, will restore your spiritual life, your relationship with Christ. I pray that in the name of Jesus, He will touch you, He will cure you, He will heal you, He will restore you. That in the name of Jesus, and right now, I pray that God will turn your loneliness, your sadness into praises, will turn your mourning into praising and dancing in the name of Jesus. Just receive it. And I pray that God will never leave you nor forsake you. And He is always with you. Thank you, Lord, for the blessing, for the miracle, for the healing, for your words. Thank you for today. Actually, kulang na kulang ang araw namin sa iyo. Kulang na kulang ang panahon namin sa iyo. Ang dami-dami namin panahon na minsan na nasasayang. Pero minsan, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan mo nga po kami. Bigyan mo nga po kami ng pag-uugaling makabiblia. Na kahit nasa kulungan kami, kahit walang-wala kami, kahit kung anong kalagayan namin, kahit kung anong sitwasyon namin, always giving thanks to you. And to you alone the praises, glory, and thanksgiving. And everyone who loves the Lord says, Amen. Just listen to the video. God bless you all, guys. Have a nice day. Draw near to you, but you clothe yourself with prayer and humanity. You did not wait for me to cry out to you,
But you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful, Lord, to you, that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful. I'm forever grateful, Lord, to you. I'm forever grateful, Lord, to you. I'm forever grateful, Lord, to you, that you came just to seek and save. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Ayun. Alright. Hi guys. So, dumako po tayo sa ating tithes and offering. So, sabi dito sa Malakay 3:10 to 12, sabi sa Malakay 3:10 to 12, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for such blessing that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer of your six, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. So sabi dito according sa Malakay 3:10 to 12, meron pong 7 benefits yung ang ating pagtitithes. Una po dito is ang sabi dito, there will be food in the house of God. So makita po siya sa verse 10. So yung sabi dito, hindi lang po yung physical na pagkain ang merong lagi na doon sa storehouse, but also doon sa storehouse ng Panginoon, which is yung word ng Panginoon is lagi po nandyan. Pangalawa po is He will open the windows of heaven and provide for us. So pag tayo po raw ang laging nagtitithes, pangalawa pong benefits doon is bubuksan po ng Panginoon ang bintana ng kalangitan para doon sa pangatlo, yung ipo-pour out niya lahat ng blessings para sa atin. And number 4, there won't be room enough to receive them. So, pag binuhos na ng Panginoon yung blessing sa atin, kukulangin po yung ating kung meron tayong mga storehouse dito sa atin, sa sarili natin, kulang-kulang po yun pag ang Diyos po ang nag-bless at nag-provide at nagbuhos po ng kanyang blessings. So sa panglima, He will rebuke the devourer for us. Lahat po ng may mga nagtatangkang mga pahamak sa mga kung anumang bagay na hindi kaaya-aya, ang Diyos po mismo ang magre-rebuke ng mga bagay na yun. At lagi niya tayong lagi po niya tayong proprotektahan. Sunod po is ang people, sabi dito sa verse 12, and all nations will call you blessed. So pag tayo po raw ay nagmamahagi, nagbibigay ng ating ikapo o yung first tenth o yung tithe natin, yung ibang taon po mismo, people will call us blessed. At yung panghuli po is we will be a delight to the Lord. Sabi sa verse 12, for you will be a delightful land. So tayo po ay magiging ano bang Tagalog sa delight? Ano sa delight? Basta yun. Delightful po tayo sa Panginoon. So ang responsibility lang po natin is to try Him. Kasi 'di ba, sabi na mismo, test me on this. So
try natin at i-prove natin sa pamamagitan ng pagbibigay po natin ng ating tithes. And today, as we bring our tithes into His storehouse, let's believe for and receive all these benefits. So pag tayo po ay nagbigay, kalaki po doon ang pagtitiwala at naniniwala tayo doon sa mga benefits na i-reap natin pag tayo po ay nagbigay sa Panginoon. And di ba sabi nga ni David doon sa Psalm, sabi niya, ang Panginoon po ay laging araw-araw na nagbibigay para sa ating benefits. Sabi doon, He daily loads us with benefits. And lastly, share ko lang sa panghuli, yung slide po kanina is, sabi doon sa message, thankfulness is the natural outflowing of a heart that is attuned to God. So yung pagtatize po natin is yun yung one way na nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap natin at binabalik natin sa Kanya. Yung mga bagay na alam natin na siya po ang may akda, siya po ang may source ng lahat. So yun lang po, maraming salamat. So can you bow your heads and be in a presence of prayer, and as we pray po doon sa mga hawak-hawak nating mga tithes and offering. So okay, let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa lahat ng bagay na pinagkaloob Diyos sa amin, Lord, and we just want to thank you, Father God, Lord, for all these things, oh God. And Lord, thank you for reminding us, Lord, for your word this morning, oh God, that we should be thankful for God, thankful for all the things that we receive, and maging mapagpasalamat po sa lahat ng bagay. In spite, Lord, sa kabutihan, sa mga pangyaring hindi nasasang-ayon po, Lord, sa aming mga kagustuhan, Lord, salamat po at dahil sa pamamagitan po ng araw-araw na pagtuturo nyo, araw-araw na pagre-remind nyo sa amin ay lagi po kaming naka-inline po sa iyo. And Lord, as we give, Father God, Lord, our these tithes and offering, may you continue, Father God, Lord, to instill in our hearts, Lord, the thankfulness, Father God, Lord, sa pamamagitan ng pagbibigay na ito, Lord. May galak po nakasama, Lord, sa aming puso at may paniniwala, Father God, Lord, na ikaw po ang may akda ng lahat at you are the source of everything, Lord, and lahat ng bagay na ito, Lord, binabalik namin sa iyo. And Lord, lastly, Father God, Lord, continue, Father God, Lord, to bless, Lord, each and everyone, Father God, Lord, sa umagang ito, sa nakasali, sa nakapagpakinig, Lord, ng iyong salita. And ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In this we ask, mighty name of Jesus we pray. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako naman tayo sa ating announcement. Magandang umaga po. Next Sunday po ay sa Muara Beach. So ito po yung schedule natin. Next Sunday, dun po tayo magkita-kita sa Muara Beach. Sa pagkainan. So ang ating, how about midweek? Okay, so next week ang ating midweek service. 20, hindi kita Ate Alice. Si brother, ang ating share ay si brother, sino po yan? Ate Alice, hindi namin makita. Okay, so basahin na lang po natin. Ito po yung ating midweek service. Magkita-kita po muli tayo sa Wednesday. Midweek online service. Midweek online service, 7:30 p.m. po. Okay? Ay, 23. Okay. So, ang ating share ay si ang ating share ay si Sister Elena. Ang ating worship leader ay si Brother Marlon. Hi, Brother Marlon. Kamusta? Sa tithes and offering naman po, si Brother Jeff o si Papa. Okay.
So, not only that, meron din po tayo every Friday ang ating bagong gawain, ang ating prayer meeting. 8 Via p.m. Zoom. po yan, 8 p.m. po yan via Zoom. So, wag po nating makakalimutan na mag-connect lagi kay Lord. And always be grateful sa ating mga pagpapala, di ba? So, sabi nga nila, do not be anxious at anything, but in prayer. So, sama-sama po tayong magdasal, sama-sama po nating ipagpasalamat ang ating mga pagpapala at ang ating mga challenges na rin sa buhay. Okay? So, bago po tayo magkamustahan, maaari po bang samahan niyo muna kami sa ating closing prayer bago tayo magkamustahan? Kasi yung iba nag-leave na din. Wag po muna kayo mag-leave kasi meron tayong Kamustahan. Okay, so closing prayer muna. Tayo po yumuko at hingi ng presensya ng Panginoon. Lord, hallelujah, Father God, maraming salamat po sa napaka-fruitful na araw na ito, Panginoon, O God. Maraming salamat nga po sa buhay, sa hininga, sa bawat pagsubok, O God. Alam namin, Lord, na hindi laging smooth, kundi meron ding mga rough road, Panginoon, ng aming dinaraanan bilang Kristiyano, O God. Ngunit kami nagpapasalamat, Lord God, dahil nandyan ka palagi sa amin, Lord God, sa amin, Lord God, na lagi mo kaming ginagabayan, Panginoon, sa bawat hakbang namin, Lord God. Hallelujah, Father God. Thank you so much, Lord God, na hindi mo kami pinababayaan na tumalikod sa iyo, Lord God. Bagkus lagi mo kami, Panginoon, minomold, Panginoon, O God. Lagi mo kaming binibigyan, Panginoon, ng pag-asa, panibagong pag-asa, Lord God. Alam namin na mahirap, pero salamat, Panginoon, na nandiyan ka. Alam namin na ikaw lamang ang aming makakapitan, Lord God. Hallelujah, Father God. At sa mga words na na-share, Panginoon, kanina, Lord God, sa preaching, Lord, nawa po, Panginoon, ay iukit mo ito sa aming puso at sa aming isipan, Lord God, na hindi namin makalimutan, Panginoon, O God, na dalhin namin sa bawat araw, Panginoon, O God. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya, Lord God, ang bawat nakikinig, ang mga naka-join or hindi man po naka-join, Lord God. Dalangin namin, Lord, patuloy mong i-bless ang pamilya nila, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, ang trabaho ng bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah, Father God. We just entrust to you everything, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, dako na po tayo sa kamustahan. Sino yung gusto mo? Sister Priscilla. Sister Priscilla. Hi, Sister Priscilla. Hello po. Hello, kamusta? Kamusta si Arlene, Brother Harold? Yes, thank you, Lord. Maraming salamat sa Panginoon. Kamusta ka naman dyan Oo, napakabuti ng Diyos. Okay naman kami dito. Yun nga, in everything, sa lahat ng aspect ng buhay natin, magpasalamat tayo kasi ayun, patuloy lang lagi at yung isip natin na, yung focus natin na ang Panginoon, laging may magandang plano para sa ating lahat. Kaya yun, patuloy lang and have faith. Naka-ECQ pa ba tayo dyan or naka-MCQ ba tayo? Naka-lockdown pa rin ba tayo sa Isis? No, medyo okay na. Okay na. Praise God. May praise God, September 30, mayroon ng base. So, pwede nang magpasyal, pwede nang pumasyal, pero ingat pa rin. Sige, sana makauwi din kami dyan para magkita-kita rin tayo. Yes. God bless everyone. Kamusta sa lahat? Oh, God bless po. Bye. Kamustahin naman daw po natin. Request ng asawa ko si Ate Alice. Hi, Ate Alice! Paki-unmute po nung ating mic. Magandang umaga po sa ating lahat. Awa ng Diyos, okay naman po. Patuloy ang biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon sa araw-araw.
Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Salamat din po kay Coach sa napakagandang message na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. Natural po, kailangan talaga nating magpasalamat sa Panginoon, hindi lang sa pag may binigay siya sa atin na biyaya. So, in every circumstances, kailangan natin ibalik ang mga papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Amen, amen. Kuya Jonathan. Oh. Andyan po ba si Kuya Jonathan? Kuya Jonathan, are you there? Wow. Hi, Ate Alice. Si Ate Roslyn, no? Tsaka Wala. si... So, kamusta naman natin Ate si Elena. Ate Roslyn? Kasi matagal namin hindi nakasama si Ate Roslyn ba? Hi, Ate Roslyn. Ate Roslyn, kumusta ka na? Hello, okay po. Lasing lang ako. Hi. Pasensya na pa. Tatakpan ko yung bunga ko kasi namamaga pa. Dahil kabubunot ko lang ng ngipin. Hello, Sis Roslyn. Naririnig niyo ako? Naririnig niyo ako? Magpagaling ka. Yes. Hello? Hi. Hello? Loud and clear, Sis Roslyn. Ba, hindi. Hello? Ate Roslyn, magaling po kayo dyan. Hello, sis. Hello, sis. Hello, sis. Walang Kamusta? sound. Mahina ang signal ko po. Sige po, okay lang po. So, ang susunod naman natin ay, kamustahin naman natin si Sister Jack Umali. Andyan po ba kayo? Sister Jack? Sis, naririnig niyo ako?